Ang pagmamahal ay dumarating sa tamang oras at pagkakataon. Minsan, tinatanong pa natin ang ating sarili na bakit hinayaan muna tayo ng Diyos na magkamali ng paulit-ulit at mapunta sa maling tao ng ilang beses. At bakit hindi na lang tayo ihatid sa mga taong nakatadhana talaga para sa atin. Madalas ay makikilala nga natin ang tamang tao para sa atin ngunit nasa mali namang panahon. Magkagayon pa man, nasa atin na lamang kung paano natin itatama ang panahon para sa tamang tao. Katulad na lamang ng kwentong ibabahagi sa atin ngayon ng kabarangay natin na si Allen, na bagamat natagpuan na ang tamang tao ay sinubok naman ng maling pagkakataon. Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Allen. 32 years old at kasalukuyang nakatira sa Kapalonga, Camarines Norte. Kasama ang aking butihing asawa at nag-iisa naming anak. Sumulat ako upang ibahagi ang mga maling nagawa ko sa buhay. Wala namang perpektong tao, ika nga nila. Lahat tayo ay nagkakamali pero nasa atin kung handa tayong itama ang pagkakamaling yon. At para na rin ipabatid sa lahat na kung ano man ang meron tayo o kung sino man ang taong nilaan ng Diyos para sa atin ay dapat tayong makontento at pahalagahan ang mga yon. Katulad ko na matagal na nangarap na makasumpong ng babaeng totoong magmamahal at magpapahalaga sa akin dahil sa dinami-rami ng babaeng nakarelasyon ko, ay wala isa man sa kanila ang sineryoso ako. Mabait ako kahit sinong taga sa aming lugar ay alam yon. Yung tipong kahit na walang-wala ako ay nagagawa ko pa rin tumulong sa iba. Palabiro din ako at mahusay ako makisama sa mga taong nakapaligid sa akin. Pero napagtanto ko na hindi sapat na mabait at matulungin lamang ako kapag nagmahal na ako at pumasok sa isang relasyon. Hindi ko masasabing nagkukulang ako sa kanila dahil lahat ibinigay ko. Pagmamahal at pag-aalaga. Masipag din ako magtrabaho dahil ayaw kong magugutom sila sa poder ko, lalo pa at ako ang lalaki. At responsibilidad ko ang magiging pamilya ko. Pero kung may tuturing man nga na pagkukulang ang pagiging subsub ko sa trabaho dahil nawawalan ako ng oras sa mga naging girlfriend ko, ay humihingi naman ako ng pasensya. Pilit kong ipinapaintindi sa kanila na hindi kami mabubuhay sa pagmamahalan at kailangan kong kumayod kung sakali man na biyayaan na kami ng anak. Pero sadyang kahit gawin mo ang lahat, ay kung iiwan ka ng isang tao ay iiwan ka talaga niya, Papa Dudut. Sa edad ko nga na 15 noon, Papa Dudut, ay maaga na ako nagbanat ng buto dahil sa hirap ng buhay namin sa probinsya. Na ultimo pag-aaral sa elementarya ay hindi ko na natapos pa. Hanggang sa magbinata ako noon ay wala akong inatupag kung hindi ang magtrabaho. Panay na nga ang sitasakin ng mga tao roon na wala naman daw akong asawa, ay panay ang trabaho ko. Ang sagot ko naman sa kanila ay ayaw ko na kung kailan mag-aasawa ko ay doon pa lamang ako magtatrabaho. Palagi ko ring sinasabi noon na hanggat bata ako ay mamulat na ako sa mga ganong klaseng responsibilidad dahil balang araw nga ay magkakaroon ako ng sariling pamilya at gusto ko na lahat ng pangangailangan nila ay maibigay ko. Edad na 18 ay nakilala ko ang una kong girlfriend. Pero hindi kami nagtagal dahil masyado raw akong busy sa pagtatrabaho. Nalaman ko na lang na ipinagpalit niya ako sa tropa ko. Nagkaroon pa ako ng 3 girlfriend pero ganun lang din ang nangyari. Ipinagpalit ako sa ibang lalaki dahil lang masyado akong busy
sa trabaho na kung tutuusin ay para rin naman sa amin ang ginagawa ko dahil hindi naman pwedeng lagi nga kaming magkasama pero gutom naman kami. Hanggang sa nakilala ko si Lenny sa trabaho ko nang lumuwas ako sa Laguna. Ang akala ko ay makakatuluyan ko na siya hanggang dulo dahil sa lahat ng naging girlfriend ko ay siya ang bukod tanging nagtagal sa akin. Nung una ay wala namang problema dahil pareho naman kami ng pinapasukang kumpanya, magkasama kami sa trabaho. Magkasama pa kami sa bahay nila sa Laguna. Magkasundo kami sa maraming bagay at para na talaga kaming mag-asawa. Pero hindi nagtagal ay nalaman kong napakasilosa niya. At kahit wala naman akong ginagawang masama ay nagagalit siya sa akin o kaya ay aawayin na lamang niya ako bigla. Papa Dudut, hindi naman kasi sa pagmamayabang ay marami talagang babae ang napapalapit sa akin dahil medyo gwapo ako at nakakatuwa raw akong kausap. Masyado kasing malawak ang sense of humor ko, Papa Dudut. Marami akong biro na talaga namang nakakatawa. Pero yun lang naman yun dahil kahit kailan ay hindi ko naisip magloko, lalo pa nga at alam ko ang pakiramdam ng lokohin at iwanan. Umili nga ako noon sa Diyos na sana ay si Lenny na talaga ang makakatuluyan ko at makakasama ko hanggang sa pagtanda ko. Pero dahil nga sa madalas na pag-aaway namin ay nakaramdam ako ng pagod. Pagod na intindihin siya palagi sa tuwing tinotoyo siya. Kung tutuusin nga ay umiwas na ako sa mga babae. Pati ang cellphone ko ay ibinigay ko na sa kanya para lamang matigil siya sa kakaselos niya ay wala pa rin. Sa kabila ng ginawa kong yon ay hindi pa rin siya natigil sa pang-aaway sa akin na dumating nga sa point na nasaktan na niya ako ng pisikal. Doon ako nakaisip na kung si Lenny ang mapapangasawa ko ay hindi magiging payapa ang dapat na tahimik na buhay may asawa ko. Dahil na rin sa palaging pag-aaway namin ay nawala ang pagmamahal ko sa kanya. At napalitan na lang ng takot dahil kahit kailan ay wala isa man sa mga naging girlfriend ko ay pinagbuhatan ko ng kamay. Doon na nga ako nagpasya na umuwi na lamang sa amin sa Bicol at hindi ako nagpaalam sa kanya. Dahil alam kong hindi niya ako papayagan. Simula noon ay pinutol ko na rin ang anumang ugnayan na meron ako sa kanya. At kailan ko lang napag-isip na sana ay nakipaghiwalay ako ng maayos. Pero naroon na ako at malaya na ako mula sa relasyong puro na lamang away at sakitan. 3 taon ako naging single noon, Papa Dudut. Sinabi ko noon na hindi ako maghahanap ng babae na makakasama ko bagkus ay nagdasal na lamang ako sa Diyos. Nahihintayin ko na lamang ang tamang babaeng ibibigay niya sa akin kahit na sino o ano pa siya ay tatanggapin ko siya ng buong buo. Basta mamahalin at hindi niya ako lolokohin. Sa 3 taon ay yon lang palagi ang dinarasal ko. Hanggang sa makilala ko si Ria, kaibigan siya ng bayaw ko. Napakasarap pakinggan ang boses lalo na ng tawa ni Ria. Masaya din siyang kausap. Ganun muna ang naging sistema namin, Papa Dudut. Tawanan lang muna hanggang sa panaytawag na nga rin ako sa kanya sa Facebook dahil inaabot na kami ng madaling araw sa pag-uusap. Doon ko nga napag-alaman na isa siyang single mom at mas matanda sa akin ng 5 taon. Pero nagtaka ko noon dahil 1 linggo ay hindi siya nag-online sa Facebook. Kaya naman nag-worry ako na baka iniwasan niya ako, pero makalipas nga ang 1 linggo ay muli siyang nagparamdam sa akin. At doon ko nga nalaman na nagkatrangkaso pala siya, Papa Dudut. O Allen, napatawag ka. Kumusta na pakiramdam mo? Okay naman ako, medyo pagaling na. Ikaw ba? Ayos na ako. Nakausap na ulit kita eh. Bakit? Namiss mo ba ako? Kung sabihin ko bang oo, pagtatawanan mo ba ako? Hindi, ba't ko naman gagawin yun?
Oo. Kung ano-ano ngang naisip ko nung di kita nakitang online sa Facebook eh. Ano naman ang naisip mo? Ayun nga. Naisip ko na baka ayaw mo na akong kausap. Naisip ko rin na baka iniiwasan mo na ako. Ba't ko naman gagawin yun? Tsaka ba't mo naisip yan? Siguro hindi ako magpaparamdam sa'yo o iiwas ako sa'yo kung may kasalanan ka or may nagawa kang hindi ko gusto. Pero wala naman ako natatandang may nagawa ka sa akin eh. Oo, wala nga akong nagawa sa'yo kaso yun yung pumasok sa isip ko nun eh. Alam ko namang marami kang kachat kaya posible talagang makalimutan mo ko. Kasi bago mo pa lang naman akong kakilala. Advance ka naman mag-isip. Nagkatrangkaso lang ako kaya hindi ako online. Pero ngayon okay na ako. Buti naman umokay ka na. Nag-alala talaga ako sa'yo eh. Salamat sa pag-aalala mo ha. Wala yun. Tsaka sa totoo lang, kinabahan ako nung bigla na lang di kita nakausap. Akala ko bigla ka na lang nagsawa eh. Ang pagkakakilala ko kasi sa mga babae, madaling magsawa. Huwag mo akong kinukumpara sa ibang babae. Hindi ako katulad nila. Pasensya ka na. Halos lahat kasi ng nakilala kong babae, napakabilis magsawa. Ay, ibahin mo ako. Magsasawa siguro ako kung alam kong hindi ka naman interesadong kausap ako. Tsaka, bakit naman ako magsasawa? Ang saya mo ngang kausap. Tapos nakakatawa pa yung mga joke mo. Natutuwa talaga ako sa'yo. Talaga? Oo nga. Ito ka lang laging niloloko eh. Hindi naman. Nasanay lang din kasi ako na parati tayong magkausap eh. Araw-araw, maghapon, magdamag. Kaya sinong di mag-iisip kung yung taong lagi mong kausap biglang mawawala ng isang linggo? Gusto ko talaga mag-Facebook na may trangkaso ako. Kaso sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. Sumasakit yung ulo ko kapag nakatutok sa cellphone. Sinong nag-asikaso sa mga anak mo? Ako? Wala naman ibang mag-aasikaso sa kanila kundi ako lang. Ako lang naman kasi naiiwan dito sa bahay. Si mama araw-araw nasa trabaho. Buti kaya mo. Nanay ako, hindi pwedeng hindi ko kayanin no. Kahit may sakit ako, hindi tumitigil ang responsibilidad ko sa kanila. Minsan ba hindi mo naisip na makipagbalikan sa dati mong kinakasama? Hindi. Kahit bigyan ng pagkakataon, hindi na ako babalik sa toxic na relasyon namin. 3 anak mo. Dapat may katuwang ka sa pag-aalaga sa kanila. Kaya ko naman sila alagaan na mag-isa lang ako. Hindi ko kailangan ng katuwang sa buhay tapos ganun lang din naman ang magiging ugali. Sa una lang magaling tapos pag may problema hindi ko maaasahan. Hindi naman ako ganun. Ang ibig kong sabihin, hindi naman lahat ng lalaki ganun. Meron pa rin namang mga matitino. Tsaka yung kayang panindigan yung responsibilidad hanggang dulo. Wala naman akong sinasabi. Nag-overthink ka na naman eh. Hindi naman ako nag-overthink. Ang sinasabi ko lang, huwag mong isara ang puso mo para sa panibagong pag-ibig. Nagsalita ang 3 years ng single. Oo, 3 years na akong single pero di naman ibig sabihin nun sarado na ang puso ko. Ayoko lang na hanapin ang pag-ibig. Hayaan ko na lang na kusa siyang dumating sa akin. At kapag nangyari yun, kahit sino pa siya o ano pa siya, mamahalin ko siya at tatanggapin ko siya ng buong buo. Swerte pala ng babaeng mamahalin mo. Hindi naman. Baka nga ako ang swerte sa kanya pag nagkataon. Papadudot makalipas nga ang halos 2 linggo ng gabi-gabi naming pag-uusap ay pakaramdam ko na hindi na lamang simpleng pagkawili kay Ria ang nararamdaman ko. At mas nabigyang linaw ko ang nararamdaman ko para sa kanya nang kinailangan ko magtrabaho noon sa malayong parte ng Bicol sa Panganiban. Ibinalita ko yon kay Ria at labis siyang nag-alala para sa akin na kahit magkaibigan lamang kami ay gano'n na lamang ang pagiging concern niya sa akin. Nasabi ko kasi sa kanya na delikado ang trabahong pupuntahan ko, kung saan ay maghuhukay kami ng ginto sa isang napakalalim at makipot na balon. Maging ako ay kinakabahan sa trabahong yon dahil napakaraming pumasok sa isipan ko na posibleng masamang mangyari. Pero dahil nakapangako na ako sa kumpare ko noon na sasama ako sa kanya, sa trabahong yon ay nahiya na akong umatras.
Pinaalalahanan nga ako noon ni Ria na palaging mag-ingat at magdasal bago lumusong sa ilalim at ganun din daw ang gagawin niya. Palagi raw niyang isasama sa kanyang mga panalangin ang kaligtasan ko. Nagpaalam nga ako sa kanya noon na magtitiis muna kami na hindi kami mag-usap, lalo pat walang signal sa lugar na pupuntahan ko. 1 linggo nga ang paalam ko sa kanya noon pero 2 araw pa lamang ay bumalik na ako ng Kapalonga dahil hindi na rin ako nakatiis nang hindi kami nag-uusap. Kaya nga nang makabalik ako sa amin ay agad ako naghulog ng piso wifi at tinawagan siya. Oh, akala ko kung sinong tumatawag. Ikaw pala. Di ba nasa panganiban ka? Umuwi na ako. Bakit? May nangyari ba? Kumusta ka naman doon? Nakakainis yung mga kasama ko dun eh. Ako nasa ilalim nagtatrabaho tapos sila aabutan ko natutulog lang. Ay bakit naman ganun? Hindi naman patas yun. Pare-pareho lang naman kayo nagtatrabaho doon, di ba? Yun na nga. Kaya nga ako naiinis eh. O paano na yan? Wala ka ng trabaho. Marami naman akong trabaho na pwedeng pasukan. Di naman ako mababakante eh. Pwede naman ako magtrabaho sa nyugan ni Papa. Sa bagay. Maigi na rin yan kasi delikado rin naman yung trabaho mo sa panganiban. At least ngayon, hindi na ako masyadong mag-aalala kung ayos ka lang ba doon o hindi. Tsaka di lang naman yun ang dahilan. Namimiss na kasi kita eh. Hindi ako mapakali dun. Lagi kitang naiisip eh. Hala? Hindi nga. Seryoso ako. Maya't maya talaga naiisip kita. Iniisip ko kung gising ka na ba, nagkape ka na ba, o kaya kumain ka na ba. Iba na yan ha, Allen. Hala ka. Ewan ko nga eh. Hindi ko kaya na masyado tayo matagal na hindi nagkakausap. Kung sa bagay, kahit naman ako, hindi ko rin kaya. Ewan ko rin ba kung bakit? Alam mo ba, bago ako umalis papuntang Panganiban, nung sinabi mo sa akin na wag na lang akong tumuloy dahil delikado, tumaba puso ko nun. Kasi ramdam ko na sobrang nag-aalala ka para sa akin. Kahit na hindi naman tayo magkaano-ano. Hindi ka naman na ibang tao sa akin eh. Kaibigan na ang turing ko sa'yo. Ay, maiba ako. May itatanong pala ako sa'yo. Matagal ko na rin kasing gustong itanong sa'yo ito eh. Ano ba yon? Kung sakali na gusto mong mag-asawa ulit, ano bang hinahanap mo sa isang lalaki? Ba't mo naman naitanong yan? Wala naman. Gusto ko lang malaman. Pero kung ayaw mo namang sabihin, okay lang din. Wala naman akong sinabing ayokong sagutin. Okay lang naman. Napaisip lang ako kung bakit mo naitanong. Curious lang ako. Nabanggit mo kasi sa akin na may mga nanliligaw sa'yo pero wala isa man sa kanila ang nagustuhan mo. Sa totoo lang, wala na talaga akong balak mag-asawa eh. Kasi gusto ko mag-focus sa mga anak ko. Hindi na rin ako bumabata. 35 na ako. Kung sakali nga lang naman, ano bang hinahanap mo sa isang lalaki? Ay nako, di yung simple lang. Gusto ko yung madiskarte at may pangarap sa buhay. Yung mamahalin ako ng buong buo, tsaka hindi ako sasaktan. Tsaka syempre tanggap niya dapat yung mga anak ko. Nasa akin lahat ng katangian na yan. Oh, ba't ka natawa? Ayoko na mas bata sa akin. Ray, bakit ka naman ganyan? Nasa akin naman talaga lahat ng katangian na hinahanap mo eh. Tsaka di naman na ako bata. 30 na ako. Bata pa ba yun sa tingin mo? 5 taon nang tanda ako sa'yo eh. Kaya mas bata ka pa rin sa akin. Ayoko magmukhang sugar mommy ha. Di ka naman ganun katanda. Tsaka edad lang naman yan. Basta ang gusto ko, yung lalaki na mas matanda kaysa sa akin. Papadudot nang sabihin sa akin yon ni Ria ay parang pinanghinaan ako ng loob at nawalan ako ng pag-asa. Hindi ako nakaimik na mga oras na yon kasi nasa akin nga lahat ng katangian na hinahanap niya sa isang lalaki. Pero ang malaking problema naman ay bata ako ng 5 taon sa kanya. Ramdam ko ang diin nang sabihin niyang ayaw niya sa mas bata sa kanya. Pero kung tutuusin nga ay hindi naman ako bata dahil 30 anyos na ako ng panahong yon, habang siya naman ay 35 na.
Bala ko na sanang itigil kung ano man ang nararamdaman ko para kay Ria, pero habang tumatagal pa kaming magkausap ay mas lalong lumalalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Na hindi na lamang yon simpleng pagkagusto sa kanya. Magkagayon pa man ay hindi na bago ang pakikitungo niya sa akin at nanatili kaming mabuting magkaibigan. Nakahiligan na rin namin ang paglalaro ng online games. At kapag hindi naman kami naglalaro ay magkausap lamang kami lagi sa cellphone. Sa kabila rin ng sinabi niya na ayaw niya na mas bata sa kanya, nanligawan ko pa rin siya ng palihim. Lagi akong nagpapahiwatig at nagjo-joke ng kung ano-ano para lamang mapatawa siya dahil gustong-gusto ko talaga siyang nakikita at naririnig na tumatawa. Lalo na sa tuwing alam kong may mabigat siyang dinadala. Masaya na ako na mapasaya siya sa mga simple at corny kong jokes. Dahil nga palagi kaming magkausap ay alam na alam ko na kung kailan siya talagang masaya at kung kailan siya may iniisip. Bagamat may problema siya ay hindi niya yon pinapahalata. Pero dahil nga lagi ko siyang kausap ay kabisado ko na kung may dinaramdam siya, papadudot. Halos lahat nga ng matatamis na salita ay nasasabi ko kay Ria. Hindi dahil binobola ko siya kundi dahil sa iyon talaga ang nararamdaman ko. Sa bawat pag-uusap nga namin ay unti-unti kong naikukwento sa kanya ang tungkol sa buong pagkatao ko. Wala na nga akong maitatago dahil halos lahat ay nasabi ko na sa kanya. Simula sa pamilya ko, sa ugali ko, maging ang mga nakaraang kong relasyon ay naikwento ko na sa kanya. Ang hindi ko lang noon alam ay unti-unti na rin palang nahuhulog ang loob niya sa akin. Nang isang beses na mag-usap kami at sinabi ko ang totoo kong nararamdaman sa kanya. Dahil hindi ko na rin kaya pang itago yon. Sa bawat araw na lumilipas na pilit kong tinatago ang nararamdaman ko, ay mas lalo lamang tumitindi ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya nang hindi na ako makatiis ay nilakasan ko ang loob ko at umamin na ako sa kanya. Nung una ay hindi nagsalita pero inamin niya rin na maging siya ay may nararamdaman na para sa akin. Nang marinig ko ang sinabi niyang yon ay tila ako ang ibinuyan sa alapaap sa sobrang tuwa. Hindi ako makapaniwala na ang babaeng gustong gusto ko ay may nararamdaman din para sa akin. At dahil hindi nga ako makapaniwala ay nakailang tanong pa ako sa kanya kung tama ba ako ng pagkakarinig o nabibingil lamang ako. Natatawa siya noon na sinabing hindi ako nagkamali ng pandinig dahil totoong gusto niya rin ako. Sobrang saya ko na nabali ko ang isang pamantayan niya sa pagpili ng lalaki. Kaya naman agad akong nagpaalam sa kanya na kung maaari ay ligawan ko siya at agad naman siyang pumayag. Itinuloy ko lang noon papadudot ang mga nasimulan ko at sinigurado ko na mararamdaman niyang lahat ng oras at atensyon ko ay nasa kanya. Walang araw na hindi ko sinasabi sa kanya kung gaano ko siya kagusto. Hanggang sa umabot ng 2 buwan ang panliligaw ko sa kanya dahil buwan ng Mayo mismo ang kaarawan ko ay sinagot niya ako. At hindi ko may paliwanag noon ang sayang nararamdaman ko. Happy birthday, mahal! Thank you, mahal. Grabe. Kababasa ko lang sa message na pinost mo sa wall ko. Di ko may paliwanag yung saya ko. Masaya ka ba talaga? Oo, sobrang saya. Alam mo yung naantig talaga yung puso ko sa message mo sa akin sa post mo? Di ko alam na may tinatago ka palang ganun. Bakit ka naman naantig? Wala lang. Ako kasi lagi yung nagpapakilig sa'yo eh. Ngayon, ako naman yung kilig na kilig. Hindi naman ako manhid na tao. Hindi ako showy pero mahal na mahal na mahal na mahal talaga kita. Hindi ko man laging masabi sa'yo kung gaano kita kamahal pero ipinaparamdam ko naman yun sa'yo. Oo, ramdam na ramdam ko nga. Lagi mo akong inaalala tsaka iniintindi. Kahit malayo tayo sa isa't isa, pinaparamdam mo sa akin na nasa malapit ka lang. Lagi ka nag-e-effort kahit na sobrang busy mo sa mga ginagawa mo, lalo na sa mga anak mo. Samantalang ako,
Oras at pagmamahal lang sa ngayon ang kaya kong ibigay sa'yo. Sobrang sapat na para sa akin ng mga yon. Kaya wag mong nilalanglang yung oras at pagmamahal na sinasabi mo. Kasi napakasaya ko na sa dalawang bagay na yan. Maraming salamat mahal ha. Pangako, hindi talaga kita sasaktan at lolokohin. Masyado kitang mahal para gawin yun eh. Hindi ko sasayangin lahat ng effort mo para sa akin. Mamahalin kita at aalagaan ko kayo ng mga bata. Sige, panghahawakan ko yung sinabi mo ha. Oo mahal, panghawakan mo. Magtiwala ka lang sa akin. Pero, totoo ba yung nabasa ko dun? Na sinasagot mo na ako? Oo, ayaw mo ba? Anong ayaw? Siyempre gustong gusto ko. Napakagandang regalo nito sa akin. Ikaw at ang matamis mong oo. Bolero. Lo, hindi ako bolero. Pero mahal, gusto ko sana na sabihin mo sa akin dito sa tawag na sinasagot mo na talaga ako. Ganon? Oo. Ano? Tayo na ba talaga? Okay, sige na nga. Allen? Oo. Sinasagot na kita. Girlfriend mo na ako. Yun! Grabe talaga yung saya ko ngayon. Salamat mahal. Hindi ka talaga magsisisi na sinagot mo ako. Oo, alam ko. Pero happy birthday ulit, mahal. Ay, happy talaga. Di ko nga maipaliwanag yung saya ko eh. Masaya ako na masaya ka. Mahal na mahal talaga kita, Ria. Ako rin. Mahal na mahal kita. Kahit anong mangyari, hindi magbabago yun. Lalo naman ako. Hindi kita iiwan kasi ikaw nga yung pinangarap ko na di ko hinanap eh. Pero kusa kong natanggap. Ayan, dyan ako nahulog sa mga matatamis na salitang yan eh. Nahanda naman akong panindigan. Mag-iipon lang ako. Tapos pupuntahan kita dyan sa inyo. Gusto na rin kita makita tsaka mayakap ng personal eh. Walang problema. Open kang pumunta dito anytime. Kilala ka naman ng pamilya ko. Gusto ka rin naman nila makilala ng personal. Hayaan mo mahal. Haharap ako sa pamilya mo. Hihingin ko na rin sa kanila ang kamay mo. Kasi ayaw na talaga kitang pakawalan eh. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko na nga kayong iuwi dito sa Bicol eh. Pero syempre, kakausapin ko muna ang pamilya mo. Magpapaalam muna ako ng maayos sa kanila. Sigurado ka ba? Oo naman. Sigurado ako na ikaw na ang babaeng gusto kong makasama hanggang sa pagtanda. Eh, ikaw ba? Siyempre gusto ko yun. Pero remind lang kita ha. 3 ang anak ko. Naisip ko na yan. Mahal na mahal kita at ang mga anak mo. Ituturing ko sila na parang tunay ko ring anak. Pangako? Oo, pangako. Tanggap na tanggap ko ang buong pagkatao mo. At kasama sa mga minahal ko sa'yo, yung mga anak mo. Salamat ha. Salamat kasi mahal mo ko. Huwag kang magpasalamat mahal. Kasi deserve mo naman talaga ang mahalin ng todo. Papadudot naging maayos at payapa ang unang 2 buwan ng pagiging magkasintahan namin. Masaya kami at nagkakaintindihan sa lahat ng bagay. Nagpapasalamat nga ako sa Diyos na ibinigay siya sa akin dahil napakabait niya at maunawain. Yung tipong kahit minsan ay napakahirap kong intindihin ay hindi niya ako sinukuan. Si Ria din yung tipo na maalalahanin at napakalawak ng pangunawa. Kaya nga kung sakaling magkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan ay agad namin yung naayos dahil hindi siya yung kagaya ng ibang babae na kapag galit ang partner nila ay sasabayan pa nila. Samantalang si Ria ay malumanay akong kakausapin at tatanungin kung ano ang problema at kung may mga bagay ba akong ayaw. Napakaswerte ko kung tutuusin kay Ria dahil sa lahat ng nakarelasyon ko ay siya lang ang nagpapahalaga at umiintindi sa akin ng ganon. Siya lahat ang nakagagawa ng mga bagay na hinahanap ko sa isang babae. Pero ang akala ko noon at tahimik na relasyon namin ay nagulo ng umeksena ang dating kinakasama ni Ria at nakiusap sa kanya na magkabalikan sila. Sa totoo lang ay natakot ako ng husto dahil alam kong wala akong laban kung sakali. Sinungalang ba ako kumpara sa dati nitong partner?
Siyang unang minahal ni Ria bago ako at mas malala pa nga dahil may mga anak silang nag-uugnay sa kanila. Pero nawala lahat ng pag-aalala ko nang ako ang piliin ni Ria at pinatunayan niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. Malabo na nga rin daw na bumalik pa siya sa dating partner dahil napaka-toxic daw ng relasyon nila. Walang araw na hindi sila nag-aaway at bukod doon ay nananakit umano ang dati nitong partner kapag nalalasing. Sinabi pa niya sa akin na ako na ang lalaking nagmamay-ari ng puso niya. Lalo ko siyang minahal dahil doon at kasama sa mga minahal ko sa kanya ay ang mga anak niyang itinuring ko na ring para ko ng mga anak. Lumipas pa ang mga maraming buwan ay nanatili kaming matatag sa kabila ng napakaraming balakid sa relasyon namin. Hanggang sa napagpasyahan ko na nga na iuwi na sila sa amin sa Bicol para personal na makilala na siya ng pamilya ko. Wala namang naging problema dahil botong-boto sa kanya ang nanay ko. Ang nanay ko pa nga mismo ang nagsabi noon na ingatan ko si Ria at mahalin dahil alam niya at nakikita niya na tunay ang pagmamahal nito sa akin. Wala raw siyang pakialam sa kung ano ang nakaraan ni Ria dahil ang tanging mahalaga lang daw sa kanya ay ang malamang hindi ako sasaktan at lolokohin ng babaeng napili kong mahalin. Sa pagtira nga namin sa Bicol ay naging masaya kami bilang isang buong pamilya. Pero ang akala kong tahimik na buhay namin ay nagulo sa pagbalik ng ex-girlfriend ko na si Lenny mula sa ibang bansa. Nakiusap siya sa akin noon na magkita kami dahil nasa Bicol daw siya. Para sa isang trabaho at total ay malapit lang yon sa amin ay gusto raw niya na makapag-usap kami kagaya ng dati. Naisip ko naman na magkakakumustahan lamang kami kaya naman agad akong pumunta ng bayan kung nasaan si Lenny at nagtagpo kami sa isang coffee shop doon. Hindi na ako nagabalang magpaalam noon kay Ria dahil alam kong hindi niya magugustuhan. At ayaw ko rin naman na pagmulan yon ng away namin. Allen! Dito! Lenny, kanina ka pa? Di naman, halos kararating ko lang. Upo ka. Salamat. Kailan ka pa nakabalik? Mga 2 weeks na. May mga kailangan lang akong asikasuhin kaya ako nandito. At syempre, gusto rin kitang makita. Ang hiyang mo sa ibang bansa ah. Gumanda ka lalo. Wala ka pa rin pinagbago. Bolero ka pa rin. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Nakailang babae ka na kaya sa mga salita mong yan? Para mo namang sinabing babaero ako. Di naman. Kaya lang ang bilis kasi ma-fall ng mga babae sa'yo eh. Isa lang naman ang naging babae ko pagkatapos mo. Oh? Kumusta naman? Kayo pa rin ba? Oo, kami pa rin. Katunayan nga, nagsasama na kami. Talaga? Saan? Dito? Oo, dito. Nakatira siya sa amin. Botong-boto nga sa kanya mga magulang ko eh. Wow! Samantalang ako noon, hindi mo man lang naiharap sa pamilya mo. Hindi ko tuloy sila nakilala. Nakaraan na yun. Ayoko nang balikan. Eh ikaw ba? Kumusta? Nasaan asawa mo? Nako, hiwalay na kami. Di ba kasal kayo nun? Oo. Ay, teka nga. Ba't ba parang ang dami mong alam tungkol sa buhay ko sa ibang bansa? Nakuwento lang sa akin ng mga tropa natin sa Laguna. Kachat ko sila nung minsan. Pero alam mo, ayoko nang tumira dun. Ayaw mo na bang bumalik sa Laguna? Oo, ayoko na. Wala naman akong gagawin dun eh. Andito ang asawa at mga anak ko. Hindi ko sila pwedeng iwan dito. Anak? Ilan na ba ang anak mo? 3, puro lalaki. Ah, gano'n na ba kayo katagal ng asawa mo? 5 months. 5 months? Teka, 3 na ang anak nyo? Bale, single mom siya. May 3 anak sila nung una niyang kinakasama. Ha? Ano ba naman yun? Nagpakatatay ka sa mga batang hindi mo naman anak? No offense ha? Pero sigurado ka ba na willing kang maging tatay ng mga batang hindi mo naman kaano-ano? Lenny, kung may sasabihin kang hindi maganda, huwag mo na lang ituloy. Ay, wala namang masama sa sinabi ko. Buti sana kung isa lang ang aakuin mo. Pero 3? Ano? Ikaw lahat susuporta doon? Natural. Siya yung babaeng pinili ko eh. Kaya kung sino man ang mahalaga sa kanya, mahalaga rin sa akin.
mamahalin ko rin. Tanggap ko buong pagkatao niya, maging yung nakaraan niya. Ang swerte naman pala niya. Ako ang swerte sa kanya kasi lahat ng hinahanap ko sa isang babae, nasa kanya na. As in lahat? Oo, lahat. Sa dinami-dami ng babae, bakit sa single mom ka nagkagusto? Bakit? May problema ba kung single mom yung nagustuhan ko? Wala naman ako nakikitang problema dun ah. Nasa kanya na lahat ng hinahanap ko sa isang babae. Okay, sige. Wala na akong sinabi. Ang akin lang, nagpapaalala lang naman ako. Ayoko lang makarinig ng hindi maganda tungkol sa kanya. Okay, sorry. Ayos na yon, huwag mo nang isipin. Alam ba ng kinakasama mo na nakipagkita ka sa akin? Hindi, O ba't hindi mo sinabi? magsiselos sa'yo yun. Kahit wala namang dapat pagselosan. Ex mo ko. Rason na yon para magselos siya. Maiba tayo, ikaw naman ang magkwento. Ano nangyari sa inyo ng asawa mo? Ay nako, babaero na, nananakit pa, malayong malayo sa'yo. Nagkaanak ba kayo? Hindi nga eh, pero okay na rin yon. At least wala nang mag-uugnay sa amin. Ikaw kasi bigla ka na lang nawala nang walang paalam. Umuwi ka rito nang hindi man lang nagpasabi. Tapos hindi ka na nagparamdam. Napag-isip-isip ko lang na hindi tayo para sa isa't isa. Sana man lang nakipaghiwalay ka sa akin ng maayos. Bakit? Kung nakipaghiwalay ba ako sa'yo, papayag ka? Siyempre hindi. Yun na nga. Kaya nga umalis na lang ako nang walang paalam eh. Pero isipin mo, wala tayong closure. Hindi tayo nagkaroon ng maayos na paghihiwalay. Di na natin maabot yung maayos na paghihiwalay na yan. Palagi na lang tayo nag-aaway nun eh. Sa tingin mo ba magiging payapa pa pagsasama natin? Nagbago na ako, Allen. Hindi na ako yung dating Lenny. Wala na ako nararamdaman para sa'yo. Mahal na mahal ko na si Ria. Kahit katiting, wala na. Kasi ako meron pa eh. Wala na talaga. Kilala mo ako. Oo na. Once nawalan ka ng feelings sa isang tao, hindi na yun maibabalik. Pero kahit friends ba, hindi na pwede? Magagalit si Ria kapag nalaman niya na ipagkaibigan pa ako sa'yo. Eh di wag mong ipaalam. Di naman pwedeng lahat kailangan siyang magdesisyon. Bahala na. Ayan, friends na tayo ulit ha. Papadudot, one woman nga ako at tapat ako kay Ria. Pero hindi ko magawang ikwento sa kanya ang tungkol sa pagkakaroon namin ulit ng koneksyon ng ex kong si Lenny. Gustong gusto ko namang sabihin sa kanya pero hindi ko alam kung paano niya tatanggapin yon. Lalo pa nga at alam ko kung gaano siya ka-insecure sa mga naging ex ko. Sa totoo lang ay wala naman akong balak lokohin siya at palagi kong sinasabi sa kanya na siya lamang ang babaeng minamahal ko. At hindi ako maghahanap ng iba. Wala na rin naman akong nararamdaman kahit na kaunti sa mga naging ex ko. Dahil parte na lamang sila ng nakaraan ko. Ang kaso lang sa amin ni Lenny ay napakarami naming pinagsamahan kaya gusto kong maging magkaibigan kami ulit. Pero hanggang doon lamang yon. Ilang buwan nga na naging ganon ang setup namin ni Lenny. Lagi kaming nagkaka-chat sa social media kapag hindi nakikita ni Ria. Wala namang kaming ginagawang masama ni Lenny pero ayaw ko na magalit sa akin si Ria kapag nalaman niyang nakikipag-usap pa ako rito. Wala namang kaso sa akin na maging magkaibigan kami ulit ni Lenny dahil bago ko pa man siya maging girlfriend noon ay naging matalik muna kaming magkaibigan. Pero kagaya nga ng sinabi ko na kapag nawalan na ako ng pagmamahal sa isang tao ay hindi na yon maibabalik. Kaya naman kampante ako na maging magkaibigan kami ni Lenny. Dahil alam ko sa sarili ko na hindi na babalik ang pagmamahal ko sa kanya. At si Ria na talaga ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Naghahanap lang talaga ako ng tiyempo kung paano sasabihin sa kanya nang hindi siya magagalit ng husto. Nagpatuloy nga ang lihim na pagkakaibigan namin noon ni Lenny. Palagi kaming magka-chat at nagkwekwentuhan ng kung ano-ano lamang. Madalas naman ay binubuksan niya ang topic sa ginawa kong pag-iwan sa kanya at ang mga nakaraan namin bilang magkasintahan.
Tinatawanan ko na lamang ang mga yon dahil parte na lamang yon ang nakaraan namin, pero para sa kanya ay hindi naman daw talaga kami naghiwalay. Nawala naman daw kaming closure, pero nilinaw ko sa kanya na tapos na ang anumang meron sa amin noon. At humingi din ako ng pasensya sa ginawa kong pag-iwan sa kanya nang walang paalam. Napatawad naman raw niya ako at tanggap niya na hindi talaga kami ang para sa isa't isa. Ang akala ko pa noon ay maayos na ang lahat dahil kahit kailan ay hindi naghinala sa akin si Rhea. Ni minsan ay hindi ito nakialam sa mga personal account ko. Hindi katulad ng mga naging ex-girlfriend ko. Pero sadyang napakalakas ng pakiramdam ng isang babae at napatunayan ko yon nang isang araw ay kumprontahin ako ni Rhea at nagsimulang magtanong ng kung ano-anong may kinalaman sa mga ex ko. Mahal, kanina ka pa tahimik ah. Inaalok kita ng kape kanina, tumanggi ka. May problema ba? Hindi ko alam. Pero baka ikaw. Baka may gusto kang sabihin. Ano naman sasabihin ko? Hindi ko alam. Kaya nga tinatanong kita eh. Nagdadahilan ka na naman eh. Kung may problema ka, sabihin mo na. Huwag mong ibalik sa akin. Ikaw ang tinatanong ko. Eh paano nga kita sasagutin? Di mo linawin kung anong gusto mong sabihin ko. Nakabalik na ba galing ibang bansa si Lenny? Oh, ba't natahimik ka? Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Habang mahaba pa ang pasensya ko. Bakit? Anong gagawin mo kung maubos pasensya mo? Sasaktan mo ako? Anong sasaktan ang pinagsasasabi mo dyan? Para ka kasi nagbabanta eh. Ang akin lang, wag na wag kang magsisinungaling sa akin. May ano eh. Anong ano? May ugnayan ulit kami ni Lenny. Pero wala lang yun. Magkaibigan lang kami nun. Wala lang yon? Pero tinago mo yung tungkol doon? Pati mga usapan niyo sa chat puro deleted? Mahal naman eh. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Si Lenny, ex ko lang yun. Magkakaibigan lang talaga meron kami. Ang punto ko, bakit hindi mo sinabi? Bakit inilihim mo sa akin ang tungkol sa kanya? Kasi nga, wala lang yun. Di ko rin sinabi sa'yo kasi alam ko na magiging ganyan reaksyon mo. Kung kaibigan lang siya, hindi mo dapat tinago ang tungkol sa kanya. Hindi mo dapat binura yung chat ninyo. Kasi dahil sa ginawa mong yan, mas lalo akong nag-iisip na baka hindi lang kayo magkaibigan. Wala lang talaga yun, promise. Yan nga mismo yung sinasabi ko eh. Kaya hindi ko sinabi sa'yo kasi alam ko na magkakaganyan ka. At anong gusto mong maging reaksyon ko? Magtatalon ako sa tuwa dito? Ay! Ano? Magsalita ka, Allen! Ayusin mo, magpaliwanag ka para maintindihan ko yung rason mo. Ano ba bang ipapaliwanag ko? Eh iniisip mo na ngang may ginagawa akong kalokohan eh. Sa ginagawa mo nga kasi, hindi ko mapigilang mag-isip. Alam mong ayaw ko nang nakikipag-usap ka pa sa kahit na kanino sa mga ex mo, pero ginawa mo pa rin. Ex na nga, di ba? Parte na lang siya ng nakaraan ko. Ikaw ang pinili ko. Ikaw ang mahal ko. Mahal mo ko, pero nagawa mo maglihim sa akin. Gano'ng katagal na kayong nag-uusap? Kailan mo balak sabihin sa akin, ha? O mas tamang itanong ko kung may balak ka bang sabihin sa akin yon? Bahala ka, Rhea. Isipin mo na gusto mong isipin. Ayoko na magpaliwanag. Ngayon ikaw pa ang galit? Ba't parang kasalanan ko pa na nagagalit ako ngayon? Eh pinangungunahan ka na naman kasi ng iniisip mo eh. Kaya nga pinagpapaliwanag kita, di ba? Kasi gusto kong intindihin yung sitwasyon. Bahala ka nga sa buhay mo. Sinabi ko na nga sa'yong wala lang yun eh. Pero pinipilit mo na meron kaming ginagawang masama. Para tuloy sinasabi mo sa akin na gawin ko na para magkatotoo yung hinala mo. Ano? Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo? Oo, naririnig ko. Puro ka kasi selos tsaka hinala. Eh ano pang silbi ng pagiging matino ko kung lagi ka namang ganyan? Eh di para mo na rin sinabi sa akin na gawin ko na lang kung ano man yung iniisip mo. Hindi ko alam kung bakit ganyan ka magsalita. Ang tagal na natin magkasama pero ngayon hindi na kita nakikilala. Ibang-iba ka sa Allen na nakilala ko. Ako pa rin to. Walang nagbago. Nakakapagod lang magpaliwanag sa'yo. Okay, bibigyan kita ng space para mag-isip. Babalik na muna kami sa Rizal ng mga bata. Gusto ko rin mag-isip kung ano bang klaseng pag-intindi pa ang gagawin ko sa'yo.
Pero hindi ibig sabihin nito iiwan na kita ha. Gusto ko lang maisip mo kung saan ka nagkamali. Papadudot sarado ang utak ko noon dahil sa mga sinabi ni Ria, kaya naman nang magpasya siyang umuwi ng Maynila kasama ang mga bata ay hindi ako tumutol. Naisip kong makakabuti na pansamantala muna kaming maghiwalay at dumistansya sa isa't isa dahil nga sa nangyari. Pero ang sabi noon sa akin ni Ria ay mag-iisip lamang siya pero hindi niya ako iiwanan. Gusto lang daw niya na mag-isip ako kung ano nga ba talaga ang priority ko sa buhay at mag-isip ako kung ano ang matinding pagkakamali ko. Aminado naman ako na mali talaga ako sa bagay na yon. Kaya naman hinayaan ko na lamang siyang umalis. Sobrang guilty ko rin ang mga oras na yon dahil sa ginawa kong paglilihim kahit na wala naman talaga kaming ginagawang masama ni Lenny. Naisip ko rin noon na hindi ako ang tamang lalaki para sa kanya at deserve niya ng lalaking hindi katulad ko. Lumipas ang mga buwan ay hindi ko siya ginulo. Hindi ko siya tinawagan o chinatman lang at ganon din naman siya sa akin. Kahit kumustahan ay wala. Naisip ko rin noon na baka nakapag-isip na si Ria na hindi talaga ako ang lalaking gusto niyang makasama habang buhay. Papadudot nagpatuloy pa rin ang ugnayan naming dalawa ni Lenny hanggang sasabihin niya sa akin na total ay pareho na kaming single ay bakit hindi na lamang kami magkabalikan. Lalo pa nga at one-sided lang ang paghiwalay namin noon. Nung una ay nagdalawang isip ako dahil mahal ko pa rin si Ria. Kaya lang ay napaisip ako na baka may bagong lalaki nang nagpapasaya dito at gumagawa ng mga bagay na hindi ko nagagawa. Kalaunan nga ay pumayag din ako sa gusto ni Lenny dahil gusto kong subukan kung kaya ko bang maibalik ang pagmamahal ko sa kanya. Isa pa ay matagal ko namang siyang kilala at malaki na rin naman daw ang pinagbago niya, hindi katulad noong dati. Naging girlfriend ko noon si Lenny nang hindi nalalaman ng pamilya ko. At nang ipakilala ko nga siya sa nanay at tatay ko ay ganoon na lamang ang pagkadismaya ni mama. Hindi raw niya gusto si Lenny para sa akin, lalo pa nga at ramdam niya ang hindi magiging mabuting asawa sa akin si Lenny. Hindi tinago ni mama ang pagkadisgusto niya kay Lenny. Sinabi pa nga noon ni mama kaharap si Lenny na maayos na ang lagay ko kay Ria, pero hinayaan ko lang daw na masira ang relasyon namin. Hindi naman ako kumibo dahil tama lahat ng sinabi niya. At nang magmano nga noon si Lenny kay mama ay hindi ito tinanggap ni mama. Pero sa kabila nga ng pagtutol noon ni mama ay ibinahay ko pa rin si Lenny. Kaya lang ay naging mailap na noon sa akin si mama at ayaw akong kausapin. Ang habilin lang niya sa akin noon ay hindi siya makikialam. Pero anumang tulong daw ay wala akong matatanggap mula sa kanila dahil ayaw nilang suportahan ang kamalian at katangahan ko. Kaya naman nagsumikap ako noon sa pagtatrabaho para matustusan ang pangangailangan namin ni Lenny sa araw-araw. Umukod kami at nagsolo at lumipas ang ilang buwan ay unti-unting bumabalik ang mga dating pangit na ugali ni Lenny na siyang kabaligtaran ng ugali ni Ria. Labis ang pagsisisi ko noon nang mapagtanto ko kung gaano ako katanga na pinakawalan ko ang nag-iisang babaeng umiintindi at nagmamahal sa akin ng totoo. Lenny, Andiyan ka na pala, babe. kanina ka pa yata nakatutok dyan sa cellphone mo ah. May pinapanood lang akong drama. Alam mo ba kung anong oras na? Ha? Oh my gosh! Sorry, hindi ko napansin yung oras. Alam mo namang umuwi ako pag tanghali, di ba? Pagod na pagod ako sa trabaho tapos gutom na gutom rin ako. Tas ganito iaabutan ko? Ang dumi ng sala? Dadalawa na nga lang tayo dito sa bahay, di mo pa maasikaso yung mga dapat asikasuin. Sorry na nga eh. Magluluto lang ako. Wag na, bibili na lang ako ng tinapay sa tindahan. Magluluto na nga ako, di ba? Bakit nagagalit ka pa? Eh anong gusto mong maramdaman ko? Hoy, Allen!
Hindi ako sumama sa'yo para gawin mong katulong. Kung bakit ba naman kasi hindi ka pa bumili ng kalan at LPG para hindi ko na kailangan magpaningas ng kahoy para lang makapagluto. Alam mong hirap na hirap ako magluto sa kahoy eh. Kung nahihirapan ka na, edi umalis ka. Yan ang hirap sa'yo eh. Kapag may problema, konting away, hiwalay agad ang nasa isip mo. Hindi mo man lang sikaping ayusin. Ako lang ba? Eh ikaw nga eh. Wala ka ring pinagbago. Tamad ka na nga, reklamador ka pa. Kung ano ka nung una kitang nakilala, ganun ka pa rin. Hindi ka marunong mag-asikaso sa bahay, lalong-lalo na ng kinakasama. Aba, ako lang ba ang nagkukulang sa relasyong to? May mga pagkukulang ka rin sa akin, baka nakakalimutan mo. Ni hindi mo man lang nga ako matitigan ng matagal, hindi mo ako mayakap o kaya mahalikan. Magkatabi nga tayong matulog pero lagi ka namang nakatalikod. Simula nung nagkabalikan tayo, kahit isang beses hindi mo ako ginalaw. Eh ikaw lang naman to nagpupumilit na magkabalikan tayong dalawa eh, di ba? Ginawa ko yung parte ko na maging mabuti at responsableng partner sa'yo. Pero hindi ko maatim sa sarili ko na yumakap sa ibang babae maliban kay Ria. Hayop ka? Eh ano lang pala ako rito? Hindi ko alam. Ikaw kasi tong pilit na isinisiksik ang sarili mo sa akin eh. Kahit alam mong wala naman na ako nararamdaman para sa'yo. Siguro kung talaga nagpakita ka sa akin ng effort na pinapahalagahan mo ko at inaalagaan, baka sakaling paunti-unti bumalik yung nararamdaman ko para sa'yo eh. Pero napag-isip-isip ko na lahat. Nagkamali ako nung binalikan kita. Napag-isip-isip ko rin na hanggat si Ria ang mahal ko, hindi ako magmamahal ng iba, lalong-lalo na ng katulad mo. Ibang klase ka? Galing pa talaga sa'yo yung mga salitang yan? Mahal mo pala eh, bakit hinayaan mong umalis? Bakit mo hinayaang mawala sa'yo? Tatanga-tanga ka pala eh. Oo, ang laki kong tanga. Aminado ako doon. Sising-sisi ako na hinayaan ko masira ang relasyon namin dahil sa'yo. Dahil sa katangahan ko. Ang tanga ko rin kasi nakipagbalikan pa ako sa'yo. Kahit hindi naman kita talaga mahal. Mananatili kang miserable, Allen. Tandaan mo yan. Lahat ng babaeng mamahalin mo, iiwan ka. Isa na doon ang pinakamamahal mong si Ria. Baka nga ipinagpalit ka na nun eh. Tumigil ka na. Ang mabuti pa tapusin na talaga natin to. Wala namang kapupuntahan tong walang kwentang relasyon na to eh. Sige, matapang ka ha? Sa tingin mo ba makakahanap ka pa ng babaeng totoong magmamahal sa'yo? Hindi na, Allen. Yung babaeng yon, hinayaan mo na mawala sa'yo. Kaya hindi mo pwedeng isisi sa akin ang pagiging miserable mo. Kasalanan mo lahat to. Isipin mo na lang na isa akong pagsubok na dumating sa buhay niyong dalawa ni Ria. Si Ria, lumaban. Pero ikaw, hindi. Kaya wala kang ibang pwedeng sisihin kundi ang sarili mo. Papadudot, sobrang pagsisisi ang nararamdaman ko ng mga panahong naaalala ko kung paano ako pahalagahan at alagaan ni Ria. Pagpapahalaga na sinayang ko dahil lamang hindi kami nagkaintindihan at naging makitid ang utak ko na intindihin siya. Sinayang ko ang pagmamahal na ibinigay niya sa akin sa kabila ng mga panahong hirap na hirap siyang intindihin ako, pero pinili niya pa ring manatili sa akin. Doon ko nga rin na-realize kung gaano ko siya kamahal, dahil kahit na nagsasama kami sa isang bubong ni Lenny ay hindi na bumalik ang nararamdaman ko para sa kanya. At hindi ko magawang yakapin o hagkan man lamang siya. Dahil sa tuwing susubukan ko ay mukha ni Ria na malambing na nakangiti sa akin ang nakikita ko. Nasermonan pa nga ako noon ni Mama dahil kung kailan wala na raw sa akin si Ria ay doon ko lang hahanapin. Sa totoo lang ay walang sandali na hindi ko siya naaalala. At napagtanto ko kung gaano kalaki ang puwang na iniwan niya sa puso ko. Pero kapag naiisip ko na baka nakahanap na siya ng kapalit ko, ay nagiging makitid ang utak ko. Pero desidido ako noon na makita at makausap siya para lamang sa ikakatahimik ko kung talaga bang may iba nang nagmamay-ari ng puso niya. Dahil kung wala ay gusto kong ayusin ang nasira naming relasyon at pinangako ko na babawi ako. Ang sabi pa nga noon ni Mama ay susuportahan niya ako sa gagawin ko. At huwag na huwag raw akong babalik sa Bicol nang hindi kasama si Ria at ang mga bata. Nang sabihin ngayon ni Mama ay wala akong inaksayang oras at agad akong lumuwas papunta ng Rizal para sadyain si Ria.
Pero nang makarating ako sa kanila ay ang desmayadong mukha ng kanyang mama ang nabungaran ko. Bakas pa sa mukha ang gulat nito nang makita ako at tinanong ako kung ano ang ginagawa ko ron. Hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa at sinabi ko kaagad ang pakay ko. Doon ko nga napag-alaman na matagal nang wala sa kanyang poder ang anak dahil may sarili na itong tinutuluyan. Papadudot kinapalang ko na ang mukha ko at nakiusap na kung maaari ay malaman ko kung saan ito nakatira at laking gulat ko nang pumayag kaagad siya. Papadudot sinamahan nga ako ng mama ni Ria sa bago nitong tinitirhan. At nang makarating kami sa bahay nito ay hindi ko napigilang mamangha. Kahit sa malit lamang yon ay napakaganda naman at napakalinis. Bungalow type ang bahay at may maliit na garden na sakto sa isang pamilya. Hindi ko lubos maisip na sa maiksing panahon ay guminhawa ng ganon ang buhay ni Ria. Alam kong may maayos siyang trabaho at madiskarte sa buhay pero hindi ko pa rin maiwasang bumilib sa kanya. Nakakalungkot mang isipin na umasenso siya nang hindi ako ang kasama niya. Ay masaya ako sa naging asenso niya. Abala ko noon ay galang paningin sa paligid ng mahagip ko ang figura ng babaeng kay tagal kong kinasabikan. Nakatayo siya noon sa pinto at nagtatakang nakatingin sa akin. Hindi ko mapigilang humanga sa kanyang itsura dahil ang nooy payat na si Ria ay nagkaroon na ng laman kaya naman mas lalo itong sumeksi at gumanda. Halatang alagang-alaga ito at hindi ko mapigilang masaktan. Sa naisip ko dahil pinangako ko sa kanya noon na aalagaan ko siya at ibabalik sa dati ang malusog niyang pangangatawan. Pero ibang tao ang gumawa noon para sa kanya. Bagamat nagulat siya sa presensya ko ay agad niya kaming in-invite na pumasok sa kanyang bahay pero ang kanyang mama ay nagpaalam na aalis at merong pang trabaho. Nagbilin pa ito sa amin na mag-usap kami ng maayos at ayusin ang dapat na ayusin. Nagpakiramdaman kami noon sa sala ng kanyang bahay at kapwa kami tahimik pero ako na ang bumasag ng katahimikan. Ria, kumusta ka na? Ayos lang. Wala yata yung mga bata. Wala nga. Nasaan sila? Nasa dati kong kinakasama. Ha? Pero bakit? Pumayag ako na dun muna sila sa tatay nila. Pareho naman kaming kinabukasan ng mga bata ang importante. Oo nga, pero bakit ibinigay mo sila sa ex mo? Hindi ko naman sila ibinigay. Nangako naman siya sa akin na hindi niya pababayaan ng mga anak ko. Gaano katagal na sila wala sa poder mo? Ilang buwan pa lang naman. Matapos ko silang ihatid sa ex ko, inasikaso ko na mga dapat kong asikasuhin para sa pag-aaral ko. Tinatapos ko yung mga dapat kong tapusin para makagraduate ako ng college. Sayang din kasi. Mabuti naman at natutupad mo na pa isa-isa yung mga gusto mo sa buhay. Hindi lang naman para sa akin to. Para din to sa mga anak ko. Kaya nga. Pero paano usapan nyo sa mga bata? Pag wala akong pasok, dinadalaw ko sila. Hindi ko sila mahiram kasi 2 araw lang naman akong walang pasok eh. Eh sinong kasama mo rito sa bahay? Wala, ako lang. Maiba nga pala ako. Kumusta kayo ni Lenny? Bale… Okay lang kung ayaw mong sabihin. Natanong ko lang naman. Hindi, ayos lang. Bigla lang ako nahiya. Wala na kami ni Lenny. Sobrang sising-sising nga ako sa nagawa ko eh. Nagsisisi ako na hinayaan kitang umalis nung araw na yun. Hindi kita pinigilan. Pero naging kayo ni Lenny. Ibinahay mo pang araw eh. Oo, naging kami. Tsaka tama ka, nagsama rin kami. Kasi akala ko kayang burahin ni Lenny yung nararamdaman ko para sa'yo eh. Pero nagkamali ako. Ganon ka kagalit sa akin para hilingin na mawala yung nararamdaman mo para sa akin? Hindi, Ria. Naisip ko kasi noon na wala na akong mukhang iaharap sa'yo pagkatapos ng ginawa ko. Naisip ko kung anong klaseng lalaki ako kasi sinaktan kita ng todo. Nangako ako na hindi kita sasaktan. Nangako rin ako na hindi kita bibitawan pero nagpalamon ako sa pride tsaka sa ego ko eh. Pumasok ako sa buhay mo tapos ginulo ko lang. Hindi ko na panindigan yung pangako ko sa'yo. Ay,
Paulit-ulit kong sinasabi sa'yo noon na parte ng pagmamahal ang makaramdam ka ng sakit sa kalooban mo. Normal sa isang relasyon na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Siguro nga kasalanan ko kung bakit tayo nagkaganon. Kasi wala naman akong ginawa kundi magselos, maghinala. Baka nga nasa akin talaga yung problema. Hindi Ria. Huwag mong sabihin yan. Wala kang kasalanan. Ako ang dapat sisihin sa nangyari. Pinairal ko kasi yung katangahan ko kaya tayo umabot sa ganito. Ako yung problema. Siguro tama nga yung sinabi ng mga ex ko na ako lagi ang may problema kasi ang hirap kong intindihin. Kailan ko ba'y pinaramdam sa'yo na mahirap kang intindihin? Sige, sabihin na nating mahirap kang ang intindihin. Sinukuan ba kita? Umalis lang ako nung araw na yon kasi pakiramdam ko nagsasawa ka na sa relasyon natin Naisip ko na kaya ka nakipag-ugnayan ulit kay Lenny kasi sawa ka na. Hindi Ria. Sorry kung may mga nasabi ako pero maniwala ka man o sa hindi, wala talaga ako nararamdaman ni katiting para kay Lenny. Sobrang tanga ko lang talaga. Kasi hinayaan kong mangyari yun. Ewan ko ba? Hinayaan kong maramdaman mo na hindi ka sapat para sa akin. Kaya Ria, sobrang humihingi ako ng tawad sa mga nagawa ko. Sising-sisi talaga ako. Halos itakwil nga ako ni Mama nung malaman niya na hiniwalayan kita. Nung malaman niya lahat ng mga ginawa ko sa'yo. Wala kang kasalanan. Ako talaga yung may problema. Tapos na yon, napatawad na kita. Hindi mo man lang ba ako susumbatan? Hindi ka man lang ba magagalit sa akin? Napatawad na nga kita, di ba? Tsaka kung magagalit ako sa'yo o susumbatan kita, may babalik ba nun o mabubura ba nun yung nangyari? Di ba hindi naman? Gusto ko lang ng peace of mind. At magagawa ko lang yun kapag inalis ko yung galit at hinanakit ko sa puso ko. Hindi ko alam kung anong katangahan ang sumapi sa akin para gawin ko sa iyo yun, Ria. Patawarin mo ako. Sobra-sobra yung pag-iintindi na ginagawa mo para sa akin. Kasi yun naman talagang dapat kong gawin Pag mahal mo nga ang isang tao, iintindihin mo siya palagi. Pero nandun pa rin yung pagpapaintindi mo sa kanya kung may pagkakamali man siya. Give and take lang lagi sa isang relasyon, Allen. Tandaan mo yan, hindi mag-work ang isang relasyon kung hindi dalawa ang magpapatakbo. Ria, alam ko na iisipin mo na sobrang kapal ng mukha ko kapag tinanong ko pa to sa'yo. Pero gusto ko lang malaman kung may mahal ka na bang iba. Nakafocus ako sa pag-aaral ko at sa trabaho ko. Sa tingin mo may panahon pa ako para dyan? Yun pa rin ba ang trabaho mo? Oo, doon pa rin. Regular na ako tsaka may kontrata na rin ako for 4 years. Congrats! Masaya ako para sa'yo. Buti may sarili ka na ring bahay. Oo. Matagal ko nang pinag-iipunan to. Nagpursigi talaga ako na magtrabaho hanggang sa nakumpleto ko na lahat ng kailangan para makapag-loan ako, para may patayo ko tong bahay. Masayang-masaya talaga ako para sa'yo. Salamat. Ikaw ba? Kumusta ka sa Bicol? Sa Batangas ako ngayon. Bumalik ako sa pagpapahinante. Wow, mabuti naman kung ganon. At least mas makakatulong ka sa pamilya mo. Oo. Tsaka gusto ko rin na bumawi sa tao na hanggang ngayon mahal na mahal ko pa rin. Kung bibigyan ako ng pagkakataon. Kung gusto mong bumawi, gawin mo. Hindi yung puro salita. Sobrang dami nga naming napagkwentuhan noon, Papa Dudut, na para bang walang anumang alitan ang nangyari sa pagitan namin. Napaisip ako na posible pala yon na nakakapag-usap kami ng normal kahit na gano'n ang kinahinatnan ng aming relasyon. Pero mas nangibabaw sa akin ang kasiyahan sa kaalaman na hindi na nagkaroon pa ng lalaki sa buhay ni Ria pagkatapos ko. Dahil nga doon ay umasa ako na baka sakaling may nararamdaman pa siya sa akin kahit na kaunti na lamang, at handa akong gawin lahat para maging buo ulit yon. Napagdesisyonan ko noon na ligawan siya ulit at nakahanda akong gawin ang lahat ng paraan para bumalik ang tiwala niya sa akin. Dahil alam ng Diyos na siya lamang ang minahal ko ng ganon at nagsisisi ako sa nagawa ko sa kanya.
Alam din ng Diyos na kahit si Lenny ang kasama ko noon ay nakay Rhea naman ang puso't isipan ko. Naikwento nga niya sa akin na busy siya sa pagtatrabaho habang nag-aaral sa kursong HRM. Natuwa ako na tinuloy niya ang pag-aaral niya dahil alam ko kung gaano niya kagustong makapagtapos ng pag-aaral kahit 35 years old na siya. Lalo pa nga at 1 taon na lamang ay graduate na siya. Ikinuwento niya rin kung paanong nagtrabaho siya sa gabi bilang isang freelance artist at sa umaga naman ay nag-aaral. Sa mga sinabi niyang yon ay hindi ko mapigilang mas lalong humanga dahil nakikita ko kung gaano siya kapursigido na maging asensado sa buhay. At plano rin daw niya na magbukas ng sarili niyang negosyo dahil katwiran niya ay hindi habang buhay ay may trabaho siya. Sobrang proud ako ng mga oras na yon dahil napakapambihira talaga niyang babae. Walang sino man ang kayang humigit sa kanya para sa akin. Papadudot naging magkaibigan ulit kaming dalawa at tuwing 2 linggo nga ay lumuluwas ako ng Maynila galing Bicol para lamang bisitahin siya at syempre ligawan. Hindi rin nagtagal ay sinagot niya ako sa pangalawang pagkakataon dahil wala naman daw siyang magagawa kung ako talaga ang minahal niya nung una pa lamang. Sa kabila ng kagustuhan naming magsama ay hindi muna namin ginawa yon dahil may mga trabaho akong naiwan sa probinsya namin na kailangan kong tapusin. Isa pa ay ayaw ko na si Rhea lamang ang nagtatrabaho. Gusto ko na kahit malit lang ang sahod ko ay maipagmamalaki niya ako bilang responsableng lalaki na anumang oras ay handang lumagay sa tahimik na buhay may asawa. Kahit na LDR nga kami noon ay kinaya namin. Lahat ng paraan ay ginawa namin para hindi namin maramdaman na malayo kami sa isa't isa. Palagi kong sinisigurado na kahit gaano ako kabala sa trabaho ay naglalaan pa rin ako ng oras para sa kanya. Dahil ayaw kong isipin niya na hindi ako seryoso sa pakikipagbalikan sa kanya. Kapag may sumusobra naman akong sahod sa pagpapahinante ko ay nagpapadala ako sa kanya ng pera para kahit papaano ay makatulong sa pag-aaral niya. Nung una ay ayaw niyang tumanggap ng tulong mula sa akin pero nagpumilit ako. Hanggang sa dumating nga ang araw ng kanyang graduation. At pinilit ko talagang lumuwas dahil gusto ko na makita siyang sumampa ng entablado at tanggapin ang kanyang diploma. Nang masaksihan ko yon ay halo-halo ang aking emosyon. Masaya ako na sobrang proud sa babaeng mahal na mahal ko. Sobra-sobrang pagmamalaki ko na siya ang babaeng minahal ko at ako naman ang lalaking minahal niya. Congratulations, mahal! Thank you, mahal. Akala ko hindi ka makakarating eh. Pwede ba naman yun? Graduation to ng pinakamamahal kong babae. Ay sus, nang bola pa. Totoo, di ako nang bobola. Di mo ba ramdam kung gaano kita kamahal? Ramdam na ramdam ko yung pagmamahal mo sa akin. Mabuti naman. Kasi kung di mo ramdam, dadagdagan ko pa para mas damang-dama mo. Ramdam ko na nga. Masaya ka ba? Syempre naman. Masayang masaya ako. Kasi natupad ko na yung pangarap ko na makapagtapos ng pag-aaral kahit sobrang late na. Pero congratulations ulit ha. Sobrang proud na proud ako sa'yo, mahal. Natutupad mo na lahat ng pangarap mo. Salamat, mahal ha. Hindi ko naman magagawa to kung hindi mo rin ako sinuportahan eh. Mahal, sabi ko naman sa'yo eh. Ang katuparan ng pangarap mo, katuparan din ang sa akin. Masayang masaya ako sa lahat ng mga naabot mo sa buhay. Kaya nga sobrang thankful ako sa suporta mo. Hayaan mo at pangarap mo naman ang tutuparin natin. Alam mo ba kung ano pangarap ko? Oo, isang simple, masaya at buong pamilya. Tama. Yun lang naman ang gusto ko eh. Masaya na ako dun. Tutuparin natin yan. Kayang-kaya kitang bigyan ng simple at buong pamilya. Pagtutulungan natin yun, mahal. Ipinapangako ko na bubusugin ko kayo sa pagmamahal at pag-aaruga. Mas magsisikap ako para mabigyan kayo ng maayos na buhay. Sana nga, mahal. Ayoko na rin kasing maghanap pa ng iba eh. Gusto ko ikaw na yung makakasama ko hanggang sa pagtanda ko. Hindi na tayo bumabata.
Dapat ang priority na lang natin ay ang maayos na kinabukasan natin at ng mga bata. Hayaan mo, hindi ko na talaga uulitin yung pagkakamali ko noon. Dapat lang, kasi pag inulit mo pa yon, hindi na talaga kita tatanggapin. Alam ko, at hindi ko nahahayaan na masira ng tuluyan ng relasyon natin, lalo na ngayon. Napakarami na nating planong binuo na magkasama. Kaya nga, lahat yun mangyayari. Sa hirap at ginhawa, magkasama tayo. Pangako, mahal, mas iintindihin na kita ngayon. Mahal na mahal kita. Mas mahal kita. Naks! Nakakakilig ah. Ay, maiba ako. Ano na palang plano mo ngayon na nakagraduate ka na? Gusto ko sanang bumalik na sa Bicol kasama ka. Paano yung bahay mo rito? Bali magiging vacation house na lang natin yon kapag uuwi tayo rito. Mas maganda yung bahay mo dito kaysa sa bahay namin sa Bicol. Ano naman, ang importante, kasama kita. Pag nandun ka, magluluto ka ulit sa kahoy, mahal. Ay walang problema sa akin yun, no? O kaya naman, bibili tayo ng kalan. Tsaka, namimiss ko na rin si na tita eh. O bakit tita na naman tawag mo sa kanya? Di ba nga dapat mama? Ay oo nga pala. Di bale, bago kita ulit iuwi doon, ayusin ko muna yung bahay para maging komportable ka. Komportable naman ako kahit saan basta ikaw ang kasama ko. Uy, wag ganon. Pinapakilig mo naman ako eh. Totoo yun, no? Tsaka ano nga pala, mahal. Gusto ko magka-baby na tayo bago ako mag-40. Habulin natin. Ang saya ko siguro nun, mahal, pag nagka-baby na tayo. Naku, mahal. Baka mapunta lahat ng atensyon ko sa anak natin pag nagkataon. Ano naman? Ayos lang yon. At least sa anak naman natin. Mahirap kung sa iba mapunta ang atensyon mo, no? Siyempre, hindi mangyayari yan. Hatiin ko yung atensyon ko sa inyong mag-ina ko. Pantay ang magiging pagmamahal ko at atensyon ko sa inyo. Tsaka kahit naman magkaanak na tayo ng sarili, mamahalin ko pa rin ng buong buo yung mga anak mo. Pag nasa Bicol na tayo ulit, mahal, hiramin mo sila para masaya ha. The more the merrier nga, sabi nila. Oo, namimiss ko na rin nga sila eh. Pero lagi naman ako nag-video call sa kanila pag wala akong ginagawa. Bakasyon na nila, pwede ko na silang hiramin. Ayun naman pala eh. Tsaka namimiss na rin ni mama yung mga apo niya. O paano? Tara na? Saan tayo pupunta? Aba edi syempre magde-date. I-celebrate natin tong graduation mo. Ay, gusto ko yan. Parang gusto kong kumain ng spaghetti. Spaghetti? Sige ba, sagot ko. Kumain ka ng marami, mahal. Dahil happy graduation mo. Papadudot, katulad nga ng aming plano ay nagsama kaming dalawa sa bahay niya ng mga ilang buwan. Pansamantala muna akong hindi umuwi ng Bicol noon para samahan si Ria sa negosyong gusto niyang itayo. May ipon din ako noon galing sa pagtatrabaho ko at ibinigay ko yon sa kanya para makapagsimula na kami sa negosyong gusto niya. Gusto ko kasing tulungan siya sa lahat ng gusto niyang gawin. Gusto ko na ako yung tao na maaasahan niya sa mga ganong kaimportanteng bagay. Lahat nga ng suporta ko ay ibinigay ko sa kanya dahil ang pangarap niya ay pangarap ko rin. Ang palagi ko ngang sinasabi sa kanya noon na matupad lang niya lahat ng pangarap niya ay siya na ring katuparan ng pangarap ko. Dahil kapag naabot na niya lahat ng mga pangarap niya, ay isang simple at masayang pamilya naman kasama siya ang hinihiling ko. Isang buwan nga lang ay nagdalang tao si Ria kaya naman nagplano kaming magpakasal. Sa totoo lang ay matagal ko na siyang gustong pakasalan pero ayaw ko naman na bigyan siya ng basta-bastang kasal. Kaya nga bumalik ako noon sa pagpapahinante. Palagi akong puyat at pagod sa biyahe pero sulit naman ang ibinabayad sa akin. Kada sahod ko nga ay nagtatabi ako ng pera para pambili ng singsing at para na rin sa gagastusin sa kasal. Plinano ko ang lahat ng hindi pinapaalam sa kanya dahil gusto ko siyang sorpresahin. Sa tagal kasi naming magkakilala at nagsasama ni Ria ay hindi niya binanggit kahit isang beses ang tungkol sa kasal. Hindi ko alam kung ayaw niya ba o hindi lang niya naiisip. Pero kung ako lang ay gustong gusto ko na siyang pakasalan dahil ayaw ko na siyang pakawalan. Hindi ko na kasi nakikita ang sarili ko na mabuhay nang wala siya.
Laking pasalamat ko na nga lang talaga dahil sa kabila ng nangyari ay tinanggap niya pa rin ako at ramdam kong mahal na mahal pa rin niya ako. May mga pagkakataon lang talaga na hindi maiwasang mabuksan ang tungkol sa nangyari dati pero naiintindihan ko naman siya dahil ako ang may kasalanan. Hindi naman siya kagaya ng ibang babae na galit kapag naaalala ang kasalanan ng partner nila. Nagpapaalala lamang siya na huwag ko nang uulitin dahil kahit kailan nga raw ay wala siyang itinatago sa akin. At nangako naman ako na hindi na uulitin ang pagkakamaling naging sanhi ng muntik naming paghihiwalay at pagkakawalay. Di kalaunan nga ay binayaan kami ng isang napakagandang sanggol na babae. Papadudot yun na ang masasabi kong pinakamasayang araw ng buhay ko nang masilayan ko ang aking munting anghel. Napatanong ako kung ano nga bang napakagandang bagay ang nagawa ko para biyayaan ako ng isang napakabuting partner at ng isang munting anghel. Simula nga noon papadudot ay nangako ako sa aking sarili na kahit na anong mangyari ay bubusugin ko sa pagmamahal at pag-aaruga ang pamilyang binuo ko. Hindi nga rin nagtagal ay nagpakasal kami sa huwes at hanggang ngayon ay masaya at nananatiling matatag ang aming pagsasama. Na kahit maraming balakid ay natagpuan namin ang isa't isa na nasa tamang panahon na. Marami mang panahon ang nasayang, mga luhang nawala na hindi mabilang. Sa pagpapahinga ay maraming napagtanto na may tamang panahon kung tama at karapat dapat ang tao na iyong hinihiling. At dito na nga nagtatapos ang aking kwento na sana'y magsilbing leksyon sa mga lalaking may kapareho kong karanasan. Maraming salamat po Papa Dudut sakali man na isa itong sulat ko sa mapalad na mapili ninyong basahin sa araw na ito sa Barangay Love Stories. More power sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Allen. Maraming salamat Allen sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng pag-ibig. Totoo nga naman ang kasabihan na may tamang tao na darating sa atin pero madalas ay sa maling pagkakataon. O di kaya ay pareho kayong nasa maling panahon at kailangan nyo lamang ng sapat na oras upang maging tama yon. Ang mahalaga lamang ay alam ninyo sa inyong mga sarili na kung darating man, ang tamang panahon na yon ay dapat na itong pangalagaan at huwag hayaang masayang. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.